Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga po at welcome sa ating Farmers Talk! Siyempre, Baka nabibingi ang mga netizens, sorry po. Medyo energy lang kami. Nag-Milo kami, Milo. Yes, oo. Sa mga nagkakape-kape po dyan, pwede po kayo manood kasabay po ng Farmers Talk. Good morning po ulit. morning. Morning. Napakahalaga ng ating paksa. Yes. Oo. Opo, asahan nyo na po yung magandang discussion at saka napaka-informative po nito. Yes, Abangan nyo rin po yung ating kontrayo mamaya. Di ba ma'am? correct. At pwede kayong makilaho. Yes, sali kayo. yan. Sali kayo. Oh, mataya-taya. Ang paksa natin ngayon ay ito. Yan. Mga dahilan na nakakaapekto sa fertility ng inahin. Paano pataasin ang fertility? Anong sanhi ng infertility? Yan. Napapanahon yan. Oo. Napakahalaga kasi pag-usapan ang topic na ito kasi may connection ito sa kita sa ating farm. Yun. Sa pakita. So, Yeah. makinig po kayo. Correct. So, atin pong sisimulan ito agad. Sayang ang oras, sabi Yan. nga. Oo. Bago natin ituloy do sa ano ba mga sanhi, ano epekto nito, paano maiwasan, tanong muna natin, ano ang kahulugan ng fertility? Yan. Ayan, ano ang kahulugan ng fertility sa inahin or breeders? Una, kaya nitong mabuntis or getting pregnant, or nagtutuloy ang pagbubuntis, maintaining a pregnancy. Yun. Pagbubuntis. So, yung kahit infertile, pwede pa rin mabuntis. Pero may times na, hindi, bale, pwede pa rin mabuntis, hindi na siya pwede mabuntis after nung last pregnancy niya. Yun. Nagulumihanan ako doon. Wala ako eh. Nagulo. Basta pag-usapan natin sa kabuuan ay mapupunta doon sa kaya ba niya magbuntis o hindi? Mabubuntis ba siya o hindi? At saka doon sa isa na, okay, nabuntis pero hindi na-sustain. Hindi Ako alam ko natuloy. pag hindi nabuntis yan, syempre, walang barako. Oo. Hindi, joke. Ayan. Ngek, ang aga-aga mo. Oo. Masyado kayong seryoso. Oo. Yan. Ngayon, siyempre yung alaga nating inahin, dumalaga, kailan malaman natin kung ito ay may problema sa fertility. Yes, ayun. Paano natin malalaman yan? Yan ang susunod na tanong. Paano nga ba malalaman na may fertility problem ang ating inahin? Ayan. Merong fertility problem kapag merong
unestrus or poor cycling. Halimbawa, kapag nakalipas na ang 4 hanggang 6 na araw matapos magwalay, kung saan ang fertility ay matindi pero hindi siya nag-hit. Yun. And then pangalawa, mababa ang ovulation rates at embryo survivability. So, number 3, kapag nagsisilang ng mga mummifieds at stillbirth at madalas ang abortion. And number 5, may false pregnancy. Yan, Yes. isa-isahin na lang natin. Oo, isa-isahin natin. Poor cycling. Ano ibig sabihin ng poor cycling? Di ba meron yung parang sinasabi sila na pag ganitong araw, dapat malaman mo kung buntis o hindi. Oo, yun. Di ba? Pag, halimbawa, sa nahiwalay na siya. So, after 21 days, bibilang ka. Yun. Oo. Oo. Doon sa 21 days na yon, so, sinasabi natin, yung nakaraan. Wala sa kastayan. Sa kastayan, Okay. 5 araw, yung dapat na cycle na o magkakaroon ng heat Oo. yung inahin. Dapat. Pero sa 5 days na yon, 3 araw lang dapat o yung 3 araw na yon ang dapat nating makita na talagang in-hit yung ating inahin. Oo. Yan. Yan yung sinasabing peak, ano? Oo. Oo, katindihan. Ngayon, siya ay napakastahan na ngayon. Oo. So, halimbawa, napakastahan siya, magbibilang ka na kung siya Magbibilang ay na siya. nabuntis o Oo. hindi. Oo. Kailangan pa rin i-keep natin yung records para namomonitor talaga yung prime nung ating inahin. Correct. Mhm. So, isa pa is mababa ang ovulation rate at Ayan. embryo survivability. Iyon. Ang ibig sabihin nun, bawa, napakastahan na. So, parang hindi nagtutuloy. Hindi tumutuloy. Lumalabas kasi din minsan yung Oo, ipinasok, eh, no? Oo, yun. Mm. So, merong ika nga, yung ovulation rate, embryo survivability, hindi siya nabuhay. Mhm. Oo. Yan. Hindi kaya, yun ay connect, mamaya natin sabihin Oo, kung yan. bakit gano'n. Isa-isa na lang. Oo. Isa na natin. Oo. Tapos ano pa, nagsisilang ng mummified at stillbirth, madalas abortion. May fertility problem ang inahin. Oo. Ayan. So, isipin nyo, ay, nako, yung inahin ko ganito. So, meron. Oo. At isa pa, Yung false pregnancy. ay, nako, madalas Madalas meron yan. ganyan. Akala mo buntis. Oo. Oo. Ah, di ba siya? Alam mo lang meron pero wala. Oo. Pero wala. Yan yun eh. Di ba sa Facebook, sabi nila, papakita pa yung buntis, ano, ay, yung inahin. Ano sa tingin nyo, buntis ba yung inahin ko? Oo. Pero yung mga nipple niya, medyo namamaga. namamaga. Oo. Kumbaga, isang sign na pwedeng buntis yung Pwede. inahin. Tapos, minsan lumaki din ang tiyan. Oo. Oo. So, ito, para mas mahusto yung ating kaalaman, pag-aralan natin yung false pregnancy para hindi tayo Yan. nanguhula. Oo. Yes. Ayan, false pregnancies. Pseudo-pregnancy is one of the most frustrating types of infertility. Pseudo-pregnancy is the functional corpus luteums, structures on the ovary that form after the egg ovulates and produce progesterone to maintain pregnancy. Maintained beyond expected luteolysis, the process of breaking down the corpus luteums either to come back into heat or at farrowing in the absence of viable fetuses. Very often, sows visibly appear pregnant and will even develop an udder. Yun, meron pa siyang matambong Yun. na dede, no? Oo. However, at the time of their normal 114-day gestation period, these signs will disappear. Mhm. If these sows are moved back to the breeding area, they will cycle and come back into heat typically in 5 to 7 days. Yun. Nakapandadaya, ano? Oo. Kasi, tingnan mo, parang namamaga yung dede niya. Oo, lumalaki yan siyan. Parang oo. may lumalabas sa Hindi, puweta oo. kasi isa sa mga sign yan. Pero yun, umabot 114 days. Yun nga ang problema Tagal, dyan, baka nagtagal pa tapos, hindi naman pala buntis. Oo. Oo. Nag-expect. Pero, hindi pa huya ng gusto. Eto pa, ang dagdag na impormasyon sa inyo. Okay, 2 types of pseudo-pregnancies, a short and long form. The short form may be as little as 3 days in an extended return of each cycle. These are often undiagnosed and may be interpreted as an abnormal recycle. A long form is greater than 50 days and commonly diagnosed
Most of these sows visibly appear to be pregnant, and the pseudo-pregnancy may not be apparent until the sow has gone through an extended gestation period and accumulated many non-productive days. Oo. So, may long and short. Ibig sabihin lang mga kaibigan, sa simpleng paliwanag, naghintay ka ng medyo ilang araw, yun yung short. Yun pala, nag-hit na naman siya. So, hindi siya talaga buntis. Hindi siya nag-take. Oo. Ngayon, yung iba naman is mahabang panahon. Halimbawa, 114 days ang panganak, tas 110 days, tsaka siya nag-hit. O yun. So, Ang tagal na, no? Tagal. Tagal naman po nun. Asang-asa ka na nun. Oo, so ang dami ng kinainan eh. Oo. Yun ang problema dun eh. Yung cost Sayang, kids. ano? Oo. Oo. So, yun po yun. Mga false pregnancy. Eh, bakit kaya nangyari yun? Sabi nila, paano daw nangyari yun? Buntis naman talaga ang inahin. Nabuntis Pero- naman pala. Oo. Pero nawala ang fetus sa pagitan ng 11 to 35 days ng pagbubuntis. Yun. Yun. Anong dahilan? Anong dahil? Sabi pa rin ito, maaaring maging dahilan ng pagkalusaw ng fetus sa panahon ito ay mga sakit na viral. Ayan, tulad. Tulad ng PPV, PRRS, and SIV. What is Wow. PPV? Ano nga po PPV? ba yung PPV na yan? Ano ba yung Porcine. porcine parvovirus? Yun. Okay, bukod sa virus, Sabi dito, bukod sa virus, pwedeng dahilan sa pagkalusaw ng Pagkalusaw ay? Cerealinon Toxicity. Ang isang uri ng mycotoxin na nade-develop bilang short at long na form. Mycotoxin talaga, oh. Ayan. yan ay Bilang short at long forms, ang cerealinon ay kumikilos na parang estrogen na pwedeng magresulta ng Pseudo-pregnancy. Pseudo-pregnancy kung may expose dito between days 11 to 12 and their cycle. Of their Kung ang pinagmula ng cerealinon ay nariyan ng mahigit na 8 to 9 days during this period, mauwi ito sa long Pseudo-pregnancy. Ayun. Maliwanag. Oo. Maliwanag na maliwanag. Okay. Ayan. Yun. So, nakita nyo naman na talaga pala siyang nabuntis pero naunsyami lang. Oo. Dahil nga, May kuto. nangyari pa rin yan kasi may mga factors pa rin na may mais tayo. Hindi naman pa pwedeng na ang feeds ay walang mais. Pero at sa feeds ngayon, kasi ang protein source ng mas mababang presyo is soya pa rin. Ayun. Soya pa rin. So, anong ibig sabihin ng zearalenone? So, kasi yung merong estrogen hormones sa blood ng inahin. Yan yung nakakapag-trigger para mag-hit. Pero kung nakakain ng zearalenone ang isang inahin, Oo. imbis na estrogen yung nasa blood niya, is zearalenone. Ayun. Yun yung nakaka-suppress ng in-hit ng ating mga inahin. So, Kaya napipigilan. delikado. Oo. So, isa din yung cause ng mga nagkakaroon ng stillbirths, Yes. mommy fight, yan po yan. Di ba meron kang input tungkol sa cerealinon? Yan. Cerealinon. Nabanggit na ni Miss Anne. Okay. Ayun. Yun yung pag mainit ang panahon. Yung kapag tagulan, yung mycotoxin, kapag tagulan, madalas na nagkakaroon ng problema dyan kasi Yan. doon lumalabas yung mold. At saka paano okay. ba ang pangangalaga ng feeds para hindi magka-toxins yan? Proper storage, number 1. Correct. At the same time, yung suppliers natin, dapat sana honest sila na fresh batch to, hindi yung napatagal Oo na. nga, o minsan lumipas na. nire-release sa Kasi, ang tag dito, yung expired. Expired na. Yung iba expired na, yung iba medyo improper yung manage yung Stocking. pag-transport, yung stocking. Tapos doon naman sa mga storage areas natin, mas maganda po talaga elevated ng konti at hindi nakadikit sa walls. Yun. Kasi prone to sa mga pests tsaka sa mga molds. Siyempre dapat yung area natin hindi naman nalalamigan masyado, hindi na nagpo-moist. Kasi siyempre na nagpo-produce ng molds. So, maraming factor po pala yung temperature sa lugar ng lugar ng storage. Kaya pag nababasa mo yung iba, karamihan keep in room temperature. Yes. Yes. Saka kung maganda, pag nasa storage nyo na yung feeds na in-order nyo, kailangan meron po kayong pinapractice yung FIFO. First in, first out. Correct. Ano po yung unang pumasok, yun po yung unang lalabas. Lalabas. Kasi minsan yung mga, sabi natin mga tao natin sa farm natin, minsan basta tambak na lang ng tambak. Oo. Kailangan may proper monitoring din tayo, hands-on tayo dapat yung sa Correct. sa
mapagmamanage ng ating feeds para iwas na rin sa ano. Pero kung katulad yung ibang mga may-ari ng farm na talagang inaasa nila doon sa mga katiwala, please educate your people. Kailangan proper education para alam nila kung paano gamitin yung mga protocol sa sineset nyo. Tsaka dapat alamin din natin yung span ng feeds. Yung lifespan ng feeds Yes, na kukunin tama. natin. Kasi para hindi rin tayo mag-stock ng marami. Kasi kung hindi rin natin makukonsume lahat. At balik saka may masisira. pakialam din dyan yung quality ng feeds na binibili natin. Kung Correct. mataas ba yung kanilang standard o kaya yung quality ng control nila doon sa molds. Yes. At saka isipin din natin yung mismong pag-storage natin, yung room. Bawa, andyan na, wala nga, may paleta, hindi natin idinidikit sa wall, and then may Pero kung yung bubong naman natin is Open sira, open pala. Ngayon, malapit na di ba? May butas, natuluan. O so, wala rin. Kasi, Good ventilation. Yes. Of course. Oo. Oo. So, Tsaka huwag yes. ka masyadong excited. May iba kasi, umorder. Ilang umorder is 30 sacks ng feeds. Hindi kasi pwede. mura. Mura. Oo. Hindi pwede ho yung ganun kadami. Kinamusta natin? Ilan po ba alaga nyo? Ay, wala, parating pa lang. Ayun. Yes. Oo. Ilan ba dapat ang dapat imbakin o dapat magpalit agad gano'n ka-ikli ang panahon? Yung usually yung mga standard na mga feeds natin, depende yan kung mash or pellet. Tumatagal lang yung iba kasi 2 months. Depende sa manufacturing date. Pero talaga, hanggat maaari, pagkuha natin sa ating mga supplies, poultry supply, 2 weeks lang dapat hanggang 1 week. Para masigurado tayo. Ang stock, ha? Huwag tambak. Yes. Tsaka tanggalin po yung misconception natin pag na-expire na yung product, meron pang 1 month yan, pwede yan. Ay, hindi. Oo, kadalasan po kasi ganun. Pero dapat po hindi nila yun. Yes, iba kasi ang feeds. Iba naman yung papagkain sa tao, iba correct. naman yung na-stock natin kung Yes. nakalaref yan. Pero kung feeds yan ang pinag-uusapan, usually, mura ngayon ng coco oil, marami gumagamit ng coco oil. Isa sa mga ingredients yan na madali magpaamag ng ating mga feeds. Okay. So, ito, sa US, ito ang kanilang basihan. Yan. Doon sa Estados Unidos, ang inaasahang performance ng inahin ay magkakaroon ng conception rates na 92 to 94% at farrowing rates na 88 to 90%. Kapag mababa pa sa standard na ito ay nangangahulugan may problema umano sa fertility at reproductive performance sa mga inahin. Yun. Maganda, no? Mataas. Mataas yan. Pero dito sa atin, yung Philippine Standard, pag 2 to 3 na parity at hindi maganda, kinakal na. Kinakal na. Oo, yan ang standard sa ating Philippine Sa atin, settings. Okay, so, tanungin naman natin ngayon, yung ating importanteng tanong na ibigay kung anong sanhi ng infertility. Yun. Kasi kailangan nating malaman yan, mga partners, kasi doon natin matitiyak kung mayroon pang solusyon magagawa. Kung halimbawa yung ating alaga pala may problema sa fertility. O kasi bago mo ikal, katulad ng sinabi ni Miss Ana regarding sa Philippine standards, diba? Okay? Okay. Ayan. Pangkalahatang sanhi ng infertility sang-ayon sa mga pag-aaral. Una, sakit. Ito yung bacteria, virus, at parasites. Babalikan natin sa isa yan mamaya. Yes, po. Pangalawa is nutritional deficiency. Yes. Yan, pangatlo, toxicity. Ito yung mycotoxin contamination sa feeds at sa beddings. Kaya pang-apat naman po yung poor management, lalo na sa panahon ng pagkakasta, natural or AI. Crowding and stress. Premature mating, masyado pang bata, ang dumalaga sa unang beses na makastahan. Ang dumalaga na nakastahan bago sila 5.5 months old ay malamang na hindi pa magkaroon ng maximum ovulation. So, hindi pa matured. Yes. 7, temperature extreme. Kapag sobrang init, meron itong matinding epekto sa fertility kasi bababa ang kagustuhan ng barako na sumampa. Number 8, physical condition. At number 9, marami pang iba. Iyon. Et cetera, et cetera. Okay. Yeah. So, balikan natin. Sanhi ng infertility, una daw dyan ay bacteria, virus, parasites, mga sakit. Yes. Yun yung sabi ni Daryl kanina, yung PPB, PPRIS, So, saka pwedeng SIV. maging infertile dahil doon. Okay? And nutritional deficiency, mahalaga yan. Yes. Ba't nangyayari yung nutritional deficiency? Ayan. Yun ba sa
pag-aalaga natin na gagawing inahin. So, hindi yun tama yung pagbibigay natin ng mga nutrition para sa kanya. So, doon nagkakaroon ng mababang, ayun nga, kasabay na yun sa ovulation eh. Oo. Kasi pag hindi tama yung protein, energy, vitamins, mineral nilagay natin, may factor yan, kaya hindi masyado nagmamature yung ovulation o yung cycle na pag-ihit ng Hindi inahin. nahusto no? Yes. Ma'am, dagdag ko lang din po doon sa nutrition na diniscuss ni Miss Ana. Doon sa mga netizens po natin, iba po yung preparation bago po ipakastahan ang ating baboy. Hindi po bibigyan natin ng maganda talagang nutrition during the time na nag-gestate na to o nagbubuntis na. Meron po tayong preparation prior to gestation. Yun. So, tapos mabalik tayo, ma'am, doon sa number 1, yung sa mga sakit, tsaka bacterial viruses. Meron pong mga viruses na natatransmit sa tao. Yes. Opo, katulad po nung Brucella Suis na virus. Oo. Yun po yung nakakapagpa-apekto sa babo, buntis siya ngayon. Yung sunod na pangangalak niya, yung sunod na pagbubuntis niya, yun po yung nagkakos ng infertility. Okay, Opo. after ng mga anak. Opo. Tapos meron pa po tayo din yung person parvo. Parvo. Oh, yung PPV. Yeah, madalas yan. PPV. Yung pseudo rabies. Yes. Meron din po tayo nun. Okay. Ayun. So, May mga vaccines naman na dinidesign para dyan na yung may time kung kailan binibigay sa ating mga alaga bago magpakasta yung okay. Ayan. So, yung mga nabanggit pa rito na sanhi ng infertility ay dahil sa crowded, stress sila. Oo. So, hindi sila makapag-condition ng katawan para makapag-hit, di ba? Oo, yes. Oo. Tapos doon sa barako rin, ma'am, yung sinasabi Na-interrupt eh. sumampa, Yes. masyadong mainit. So, Yes. proper ventilation, tapos yung elevation po ng ating bubong. Oo. Yung sa poor management, ayun nga, minsan din, dahil kasama na rin dun yung sa sinabi mo, pagkakasta, na minsan pinababayaan ng tauhan. Iniiwanan. Iwanan lang. Oo. So, dyan, medyo meron tayong maling sistema dyan kung hindi nahuhusto yung pagbabantay, pag-monitor habang kinakasahan. Pero magtandaan din natin, livelihood po to yung ginagawa nyo, pangkabuhayan. Siyempre, kailangan din po ng atensyon, may katiwala kayo, pero siyempre, yung sa mga may-ari, kailangan may oras din pong dinedevote para maobserbahan po yung mga alaga natin. Yun. Itong yes, Mas ma'am. maganda kasi dyan din, hindi lang yung katiwala kasi yung nagre-record, pati mismo yung may-ari Yes. Oh, natural. At Higit sa lahat. Para may basihan siya, doon din sa binibigay na report Performance. ng kanyang nag-aalaga. Oo. Ngayon, sinasabi sa ika-6, yan yung premature mating. Medyo dyan, maraming nagre-react dyan. Oo. Kasi yung iba, hindi nila tanggap na hindi pwede yan. Pero sa iba ng mga expert, hindi raw tama. Kasi masyado raw bata. Kumbaga sa hindi pa nahuhusto yung kanyang, hindi pa nasasagad yung maximum ovulation niya para pakastahan. Kaya tuloy, infertile. Dapat minamaximize yung maturity. So, pag proper yung nasa tamang edad na po yung ating alaga, mas maganda po ang pinuproduce na mga winnings niya. Yes. Ayan. And then sa temperature extremes, alam na po natin yan, nabanggit kanina ni Sir Dave, at physical na kondisyon. Ayun. Yan Natuwa yung magpakain eh. Kain ka pa. Ayun. tumaba. Oo. Tumaba. Yan. So, isa po yan. Pero, may note tayo dito. Yan. Yan, note. Kung wala namang diferensya ang inahin at barako at lahat ng nabanggit ay nailagay sa ayos, ang mga factors na nakaka-impluensya sa fertility ng inahin, particular bago ang fertilization o kaya ay sa panahon ng fertilization, ay konektado sa oestrus o optimal timing, tamang tiyempo ng pagpapakasta or insemination. Yun. Yan, tama Mahalaga yan. Tama yun. Yan, oo. ma'am. So, kumbaga, kung wala namang problema, nandun na lang sa timing. Yes. Oo. Minsan kasi hindi rin marunong yung mga nag-aalaga ng inahin, baguhan lang kasi. So, we advise that you consult Team A2B para mabigyan kayo ng dagdag na impormasyon. Yes. Kung may questions kayo, Miss Cheryl, ano po mga telephone numbers na pwede nila tanungin? Yes, tawag po kayo sa 0917-540-8887, 0917-875-4262, or sa Smart po, 0939-917-2858, o kaya naman sa landline na 842-3003. Yun. May telephone number siya para hindi kayo naguunahan. Oo. Meron din po tayong Yes. website sa www.atobianimalg2.com para ma-check nyo kung ano yung mga updates namin
pati sa YouTube. Yes. Please click. Maging generous naman po tayo ng konti. Click niyo po yung subscribe para updated po kayo sa mga new videos namin. Yan, okay? Yan. Meron po tayong simpleng chart lang dito, although ito medyo maliliit na sulat, pero sa pag-explain na lang siguro tayo na magbasa para maintindihan nila. Okay. Yes. Ito'y simple lang ito, marami pang dapat i-incorporate dyan dahil malawak ang topic. Ano ha? Ayan. Sa itaas, Sa itaas, infertility. yan. Okay. May papel pen. Ito. Yan. Infertility. Oo. Ano ang dalawa niya sa ilalim? Hindi nagtutuloy ang pagbubuntis at hindi nagbubuntis. Hindi Ayun. mabuntis. Hindi mabuntis. Puntahan muna natin yung hindi nagtutuloy ang pagbubuntis. Mga Maring? sanhi ay sakit, nutrisyon, at kapaligiran, environment. Okay. Yan, Mga causes dito sa sakit, yung virus, bacteria, parasite, lason. Sa nutrition naman, physical na kondisyon. Ito na yung pinag-usapan natin kanina, baka mamaya kulang sa nutrition. Yes, Or sobrang payat, sobrang taba. Oo. Yan. Yung sa kapaligiran, climate and stress. Talaga yung stress. Kasama yan. Yes. Oo. Sa hindi naman mabuntis, Ay, hindi naman po mabuntis. Ayan, pangangalaga, sistema, mating. sorry, nandito pala. Ayan, pangangalaga. Yung management. Sistema, physical na kondisyon, nutrisyon. Nutrition pa rin. Sa ilalim naman po ng physical na kondisyon, inahin, edad. Anong edad na siya? Yan. Oo. Baka naman. Sobrang tanda. Gapang-gapang na eh. Cystic, ovary, etc. Yan. Ayan. Kabila So naman, yung estrus. Estrus. Oo. Mahalaga yung niyan. isa, yung sa barako, syempre, similya, technique, climate, libido, etc. Ayun. Napakahalaga yun sa barako. Hindi na basta inahin ang ating iintindihin. Siyempre, ang barako pa rin. Oo. Pwedeng healthy yung inahin, pero yung barako naman na Oo. magkakasta hindi naman pala malusog. Correct. So, Sobrang... ito po may barakong healthy naman talaga. Ang problema, yung frequency. Ah. So, alamin po natin baka mamaya gamit na gamit. yung mobility ng kanilang sperm cell. Motility. Oo, motility. Hindi, pareho na rin yun. Basta may T sa dulo. Pero alamin din natin kung yung barako po ba Oo, kasi tama. may panahon Pareho na lang yun. kapag Oo, kasi nga. mobility. Yung motility, kapag hindi siya nakakamobil, Oo. sabihin ay nakakalakad. nakatransport. Wala. So, mahina. Magat Mahina. makakailang. Hindi, mahina yung pag-penetrate doon sa ano. Dapat buhay. Sa Mobility. tube ng kung ano man tube Oo. yan. Sandari, Ayan. kailangan ko ng tulong dito. Ayan. Tapos, i-anuhan din natin yung sa barako, yung sa climate. Kasi di ba Yes. pag kasama kasi yung climate stress. Yes. Pag sobra daw sa mga eksperto dun sa mga nagbe-breeder, konektado talaga yung temperature. Pag kasi sobrang init, so hindi masyado nakakapag work o hindi masyado nakakapag-perform ang inahin at saka barako. Sobrang Oo. init. Pag nainitan daw, parang ayaw nga ding sumampa, walang gana yung barako. Oo. At saka nakikita nila pagdating ng ano ba yung tag-init natin. Oo. Kasi dalawang ano lang tayo eh. Pagdating nun ng March to July, so napakahina. Doon nagkakaroon ng infertility o yung sinasabi nating false False pregnancy. pregnancy. Pseudo-pregnancy. Oo. Yun. Yun nagkakaroon din doon. Isa rin yun. Oo. Pero syempre sa tag-init yun binigay na namin sa inyo kung kailan panahon. Alalay po tayo sa hydration, sa patubig. Yan. Mhm. Okay, so puntahan na natin mga partners kung paano maiwasan ang Paano mapapataas? paano mapapataas ang fertility at Ayan. maiwasan ang infertility. Ayan. Una is kaaya-aya ang kapaligiran at kulungan, maayos ang ventilasyon at walang stress. Ayan yun. At saka number 2, mula sa simula ay bigyan ng masustansyang pagkain para malusog ang inahin. Correct. Tiyakin na tama ang pag-iimbak ng mga feeds para di ito Ayun. magkaamag. Tamang timing sa pagpapakasta para tiyak ang maximum ovulation at good conception. Ayan, tiyakin na nakakain bago ang pagpapakasta dahil kung may mga underfeeding or unbalanced nutrition, hindi magagawa ng inahin na mag-implant ng sapat na dami ng malulusog na young embryo. Aba, konektado Yun. pala yun. Dapat naman pinakain nyo pala. Oo. So, i-date mo muna. Ayan. Lastly is bigyan ng inahin at barako ng technology para maiayos ang selula ng inahin at barako para makapaglabas ng malulusog at malakas na semilya at itlog. Yun. Yan, Explain natin importante. yung technology. How can it help?
Itong mga technology po to, dinesign po to para mas mapaganda natin yung nutrition at condition ng ating mga alaga. Ang mas maganda sa mga technology na dinidiscuss natin ay nakapokus sa cellular level. Yes, So, of nare-regenerate natin yung cells. Yung iba naman kasi, pag bata ka, mabilis ka mag-regenerate. So, through time, through stress, tapos yung mga toxins sa paligid natin, yung elements, na puproduce tayo na bumabagal. So, through this technology, napapaganda natin yung mga pagre-regenerate ng mga to. Yan. Kasi importante na ang cells. Kasi diyan magme-mate yan, 'di ba? Mhm. O yung sa itlog ng babae, ng inahin, tapos Egg yung cell. semilya Sperm ng cell. barako. Importante ho na malalayan natin silang pareho. Kaya andito lang naman ang technology kung kailangan ninyo. Ang nagagawa niyan tulong is para po mapalakas ang kanilang mga cells na konektado sa fertility. So palaging masigla, active, malusog. So naiiwasan din po yung mga yung mga depekto sa mga iaanak. Kumbaga doon pa lang sa loob na iaayos na yan. Yes. Nare-repair na isasayos para maiwasan yung mga ang itsura ay mga alam nyo na, hindi karaniwan, mga, ngayon nakikita natin sa Facebook kung anong itsura ng Tinatanong pa nga nila, swerte ba ito? deformities, genetic problems. May aayos po yan. Yan ay subok naman po. Saka minsan nagkakataon kasi yung anestrus, yan po yung sa Tagalog yung paglulugon. Yes. Kasi ba nanganak na yung inahin, Oo. so makikita natin habang yung post-weaning ng mga biek, doon nagkakaroon ng paglulugon. Halimbawa, ganunin mo yung balahibo niya, talaga natatanggal. Kasi isa yun sa sinasabi natin yung prolactin concentration doon sa inahin dahil marami pa siyang inilalabas na gatas. Yeah. So, kailangan masuppress yung wala ng gatas para mawala rin ulit yung paglulugon. Pero nagkakaroon ng problema yung second parity, hindi na siya nagkakaroon na doon ng pag-heat ng Oo. inahin dahil nga connected doon sa paglulugod ng inahin. Kasi usually dapat kapag nga, 'di ba napag-aralan natin kanina, kapag nagwalay ka na, dapat sa loob ng 5 to 6 or sabihin na natin 7 days, dapat tag-heat ka na uli. At doon naman nakakatulong yung ating technology kasi Oo. dali niya yung paglulugod ng inahin. Na hindi Kaya mas magiging- Oo. Hindi magiging kawawa yun na sinasabi minsan, iba, ay wag naman. Oo. Kaya mo na muna makapahinga. Hindi Oo. kasi iba ang lakas ng inahin. Yes. Subok na po natin yan sa mga doon sa mga user na may mga inahin na nag-aatubig. Yes. Okay. And lastly, paano maiwasan na mangyari yan? Okay, number 1, good vaccination protocol. Number 2, good biosecurity program. Number 3, good environment and management. Number 4, good record keeping program. Number 5, good nutrition of sows and boar. Number 5, technology support. Number 6, yan na At po. yan talaga yun. Etc. Importante, oh. Marami pang iba. Etc. Yan. Oo. Hindi, pero marami naman kasi yung, pwede ba kami mga netizens natin, meron mga ideas, pwede sa atin i-share. Oo. Para mapaganda yung fertility ng mga ating alaga. Yes, yung mga ibang Post technique niyo po. nila. Oo. Kanya-kanyang technique yan. Yeah, so kung meron po yung questions tsaka mga technique na gusto nyo i-share, pwede nyo pong i-comment dyan sa aming video. Yes. At ano Acknowledge pa, naman po namin inform din natin sila. Sa Pilipinas, ang tawag ng infertility is third quarter syndrome. Ayan, ang tawag na sa Pilipinas. Tapos meron ding input sa atin yung ibang mga professional. Sabi nila, mycotoxin sinisira ang placenta na sanhi ng abortion at stillbirth. Yes, yun. Ganun pala siya. Kasi yung bacteria na yun, doon pala nagko-concentrate sa placenta. Ayan. Saka po, remind lang po namin yung sa mga mga anak pala ng mga inahin. Yes. Dapat sanitize po yung area kung saan po yung mga anak yung ating inahin. At the same time, yung paglilipatan natin ng mga piglets natin. Kasi prone po sa bacteria yung mga yan since may fresh wound, konting alalay tsaka sanitation po. Pati yung sa nagpapaanak mismo. Ayan. Ayun, dagdag ko lang din dun sa sa research kasi yung sa fertility, panahati pala siya sa dalawang kategory, isang potential tsaka actual. Yung potential fertility, ito yung ability ng isang sow na mag-produce ng mga fertile eggs. Ang sabi nila is on average kailangan mag-produce ng ovulated eggs ang isang sow ng 10 to 25.
during heat. Kumaga Yun ang trivia amin. na, trivia. Oo. Okay. Tapos yung actual fertility naman, ito yung ito yung patunay ko ilan yung piglets na naianak niya Yes. na buhay. Yun na malusog. Ayun. Okay, yun. So, kaya may actual at Yes. Potential. Alam mo, maganda rin yan sa recording yan para makita natin kung sa second parity magkakaroon pa rin ng ganung pag-anak yung isang inahin. Tama. So, recording, mas mahalaga Yes. talaga. Okay. So, sana po ay nakapagbigay kami kahit kaunti, nakapag-ambag kami ng mga kaalaman na tutulong sa atin po namang pag-aalaga at mapataas ang produksyon ng ating inahin. Yes. Meron kayong inputs, gaya ng sabi ni Sir Dave, mga dagdag na tips, i-share nyo po sa ating Facebook. Yes, sa Facebook page, sir. Yes, opo. Kung meron po kayong mga questions or gustong i-share na para mas mapaganda pa yung pag-aalaga natin ng mga baboy natin, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/atovinanotech. Yun. Yes, opo. Pwede nyo, mapapanood nyo po dyan yung mga past videos namin. Tsaka kung meron din po kayong mga YouTube account, pwede rin po kayo manood ng aming mga replay sa YouTube. Yun po yung www.youtube.com/atovinanotechnology. Tsaka pag nanood po kayo ng videos namin doon, siguraduhin nyo pong i-like yung subscribe tsaka like para po yung mga updated po kayo sa aming mga bagong discussions tsaka mga bagong technologies. Automatically ma-update po kayo kaagad. Yun. Magkalala, gaya po ng lagi naming sinasabi, libre po yun. Yun. For free. For free. For free. At 9:03, may nag-i-inquire na. Tumitulog yung mga telepono. Salamat po. Okay, so narito na po ang ating isang segment Yan. Yun. na inantabayanan ng ating mga kababayan at pwede rin kayo makilahok kung ano po ang inyong point of views. Yun. Yan. Ang ating paksa ngayon, mga kaibigan, Yan. Alin ang mas magandang sistema ng pagpapakain sa baboy? Wet feeding versus dry, Dry feeding. feeding. Dry feeding. Yo. Yeah. ano ba yung wet feeding? Paliwanag muna natin sa kanila kung ano yung pag-uusapan natin. Pag Okay. sinabing wet feeding, ay nagpapakain na may halong tubig. Basa. Sa ibang bansa, liquid feeding naman ang Ayan, tawag oo, nila dyan. liquid. At yung isa naman is dry feeding. Kumbaga, pakakainin nyo yung baboy na walang halong tubig, walang sabaw, kung pellets yan, or crumbles, or mash, yun po. Kumbaga, Yun ang dry. tuyo. Tuyo. Yun. Kaya nga dry. Sa inyo, sinabawan. Yan. Okay. Sinabawan siya tuyo. Ah, Clear. so, Not necessary. Yung side po nyo, ma'am, ay kami po Liquid- ay liquid feeding. Nakuha Wet. namin na ay wet feeding. Wet feeding po. Sa amin po yung dry feeding. Ayan. Okay, Pero, masarap dry. nagkataon lang po. Sige ma'am, kayo mag Hindi kasi sila naliligo eh. Syempre, malamig ang panahon. Mainit kayo. Malamig ako kaya. Ikaw, malamig Teka muna. Ito ang kontrayon ay papaliwanag namin sa inyo. Ito po ay isang segment o bahagi Yun. ng atin po namang Farmer's Talk live stream. Ito po ay naglalayong makapagbigay sa inyo ng mga inputs, dagdag na mga ideya. Yes. Kayo na po ang bahalang mamili sa huli kung alin yung gagamitin nyo or Kumbaga, mga paniniwalaan nyo. options na pwede nyong gamitin. Yan. Actually, ito naman ay pareho. Kaya lang, papakita pa rin namin sa inyo yung pros and cons para maging akmado sa inyong setting. Yes. Kung ano yung meron kayo. Yan po. Tsaka po yung mga statements po namin dito is, meron po mga basis tsaka constant research po ang ginamit. Yes. Hindi po haka-haka lang po. At yung mga researches na yan ay may mga pag-aaral po and experiments ng mga experts. Yes. Hindi aming pananaw lang. Mm. Okay po? So ngayon, magsisimula na po kami. We have 1 minute each. So a total of 3 minutes per side, per group. Okay po? So, sino ang mauuna? Sila. Yes. Kami na. Okay. Kayo. Sige po, Okay. ready lang natin yung timer Tapusin na natin. natin to. Sino naman win na, Miss Rachel? Rachel, ikaw muna. Yan lang ang sasabihin ko. Okay na. Dalian nyo na. Di, panghuli na lang ako para... Okay, start. Ayan, para sa amin, in favor kami sa dry feeding kasi compared sa wet feeding, ang wet feeding kasi mas short ang shelf life niya. So, Okay. hindi ka pwede mag-prepare ng Isa pa, factor na kaya didiscuss namin yung dry feeding kasi may mga computerized technology na equipments na ginagamit para sa pagpapakain.
Regardless kung ang pinag-uusapan natin, edad at timbang ng ating alaga, may automated system na applicable for dry feeding. So, research to ma'am coming from Dr. Ann L. Elkman and Norbert Berlin from Big Dutchman. Oh, Reviewin niyo po. O yan, doon sa site ni Dave, i-ano na lang natin. Kasi sa akin, mas maganda talaga yung dry feeding kasi napaka-simple. Ibig sabihin, mas hygienic doon sa mga inahin or mga fattening sa mga piglet. Kasi bakit? So, simple. Kasi kung lalo na yun, sinasabi natin may mga technology na mga feeder, automatic feeder. So, ibig sabihin, napakasimple. Ilagay mo lang si feeds doon sa automatic feeder. Kahit anong gawin mo, kakain at kakain yung mga baboy. So, ito ay sinasabi nating hygienic kasi maiiwasan natin yung pagkakasakit ng baboy. Yes. Dahil, saka mas makakatipid. Kung wet feeding, hindi natin maaring itagal yung feeds, lalo na kung ganitong paiba-iba yung temperature, Ayun. mas maraming bakterya ang nakukuha doon sa feeds na nakahayang-yang lang na, kasi minsan napaka-negligence ng mga tao, at hayaan lang, mailagay lang dyan. So, hindi nila alam na hindi nauubos, tapos, naandun na sa pakainan, after na maghapon, na-contaminate na siya, so may mga bakterya na doon. So, resulting na nagkakaroon ng diarrhea. So, yun ang sinasabi natin, lalo kung inahin yung ating pakakainin, yun doon nagkakaroon ng PBB or yung mga bakteryang sinasabi ni Daryl kanina, nagkakaroon ng mga bakterya na yung toxin. Doon natin usually nakukuha yan yun doon sa mga moist area na tapos kakainin ng mga baboy natin. Doon sa design po pala ng mga silos, ng mga feeders natin, mapapansin nyo, enclosed to, pati yung top level, sarado. So, pag iniikot lang nila yung feeder nila, yung kung ano lang nasa baba, pag inikot nila, may pakonti-konti lalabas. So, kung ad libido mo yung style natin, mas simple sa buhay ng mga nag-aangalaga. Ito kasi pag gutom, iikot lang nila o lalaruin nila yung feeder, lalabas na kagad yun. Hindi katulad yung sa iba, expose kagad. Yun. At saka hindi, ang usually, ang standard ng iniinom dapat ng mga baboy o lalo na yung mga fattening, at least 4 gallons or 4 liters. 4 liters nga. Pero kung ang wet, pakakainin natin by wet feeding, so magkakaroon ng deficiency. Pagod. Timing na naman ako. Sanay kasi tayo sa mabilisan, marami ang tanong, pero extended. Pwede. Okay. Alright. Sa amin naman po, favor kami sa wet feeding. Hindi ko sinasabing hindi kami favor sa dry feeding, nasa sa inyo pa rin po 'yon. Pero sa amin po kasi kapag wet feeding, mas na-utilize po yung pagkain. Kumbaga, kasi syempre ang feeds may mga additives po tayo, 'di ba diyan? Hinahalo. Kadalasan po kasi pag dry feeding, hindi po nahahalo agad. Hindi po siya masyadong nahahalo. Minsan, nako-concentrate po yung additives sa isang lugar lang. So, pag kinain na po ng pigs yun, lugi naman ng mga baboy natin, lalo't pag sabay-sabay sila kumakain, lugi na yung iba. So, wala na silang nakain additives. Tsaka, pangalawang point ko dito is, klima sa Pilipinas. Ang klima sa Pilipinas, sobrang init. Ang biological structure ng baboy, wala po silang sweat glands. So, hindi po sila nakakapag-release ng init nila. So, kapag nag-wet feeding kayo, automatic, naku-cool down na rin yung katawan ng hayop. Tsaka po, yung nutrients na pumapasok sa kanila, di ba po, nasi-circulate yan sa blood ng baboy. Since, wet feeding, basa na siya, mas na-utilize, mas na-ikakalat na sa buong katawan. Ayan. Favor kami sa wheat feeding because becoming popular feeding method for feed production. Dahil ang wheat feeding ay magandang gamitin sa pagpapasusong inahin upang ganahan kumain at nakapagpapalabas ng maraming gatas. Then, sa wheat feeding din, angkop ito sa mga lugar na malalakas ang hangin. Lalo na kung yung mabuti nato yung pagkain ay madaling liparin. Then, wheat feeding is higit na maganang kumain at mabilis lumaki ang baboy. Naniniwala po kami na mas maganda ang wet feeding kasi ginagarantiyahan niya o tinitiyak niya na merong mataas na water consumption yung baboy, inahin man o patabain. So, na-avoid o naiwasan yung tinatawag na
urinary problems. Plus, nakakatulong ito para sa mabuting pag-grind o pag-grind ng mga feeds. So, nagkakaroon ng mataas na feed efficiency. And of course, hindi pa rin natin sila magugutom kasi nagkakaroon sila ng pagkakataon na makakain ng gusto 2 to 3 times. So, hanggang maubos nila yon, okay lang yan. And then, maganda pa ang monitoring ng daily feed consumption pag wet feeding. Isa pa ay nakikita natin dyan na nare-regulate ang body temperature ng baboy kasi wet feeding nga, may tubig. So, nakakatulong ito. Plus the minerals, of course, wag natin baliwalain ang pinaka-importanting nutrient sa hayop ay yung tubig. Ang tubig may minerals. Kung yan ihahalo na natin agad sa pagkain, nakikita na natin na nakakatulong na sa metabolismo, nare-regulate pa ang body temperature ng hayop, hindi ka magkakaproblema. Kung sakali mang may bully dyan, hindi siya makasingit sa nipple drinker o anumang painuman, at least nando na yon. At isa pa natin masasabi, nakakatulong din ang wet feeding sa mas mabilis na transport ng nutrients. Bumaba ng 1 minute. Ade, clarification, ngayong second round is yung 2 minutes natin divided by, kasi 1 round is tagwa 1 minute, di ba? So, ngayong second round, 2 minutes na lang. Okay, klaro. Hindi nga, ma'am? Okay. Hinga. Okay. Start. Okay, dun sa mga nagda-dry feeding naman, hindi naman po natin sinasabi na hindi nyo papainom yung tubig. Meron po tayong sistema kung paano natin na-allocate yung mga nipple drinkers natin na kalat para hindi nag-aagawan yung ating mga alaga. Wag na lang po na, take note lang po, wag nyo lang po isasama yung kung saan yung dumudumi yung ating mga alaga o umiihi yung mga ating alaga. Wag nyo po i-design yung mga water drinkers dito sa area nyo. O kung saan kayo nagpa-flush o naglilinis man lang. Doon po tayo sa opposite side. So, pagka may requirement naman kasi kumain yung ating alaga, lalo na sa mga biik, after kumain ng konti, iinom. After minom, babalik sa kain. Alternate, may sistema naman po silang sinusunod para ma-normalize yung body temperature nila, ma-rehydrate sila ng tama. At the same time, pwede nag-alternate kasi itong mga to eh. Hindi naman parati mag-aagawan. Yes. Ayan. Ayun. So, sa akin, in favor pa rin kami sa dry feeding kasi kontrahin lang naman yung nabanggit kanina sa wet feeding kasi sa wet feeding kasi merong fermentation process. So, parang may tendency na mabawasan yung mga essential nutrients ng feed kasi may mga ina-add dito ng mga synthetic amino acids na parang hindi magiging less palatable na to sa mga baboy. Yes. Oh, yun. Kanina yung sinasabi natin kanina na mas makukuha ng biik, lalo sa biik kasi yung concern natin. Sa biik kasi sabi nga talaga ni Dave na ang pagkain niya tapos tutubig. Pero kung wet feeding ang gagamitin natin sa mga biik, magkakaroon talaga ng liquid deficiency o yung consumption na niyang water kasi mabubusog kaagad yung biik. Kasi ang concern natin yung biik kasi yan yung gagawin natin fattening. So doon dahil kikita eh. So kung yung foundation natin na biik as maganda yung feeding program natin, so, doon pag nagkaroon ng water deficiency o consumption yung biik, doon po nagkakaroon ng diarrhea, pagkakasakit, kasi hindi tama yung water intake niya doon sa binibigay natin. So, ang tendency naman ng pag dry feeding, mas maganda pagkain nila, iinom ka agad yan ng tubig. Maganda. Kayo po baka meron po kayong mga suggestions. Tapos panig man lang. Okay. Marinig. At teka muna, muna tayo mag-start. Meron pa siyang opinion eh. Meron pa siyang lang, baka may comments yung mga viewers natin, o suggestions, o side. Isang round pa ba tayo? Recommendation. Oo, kayo di ba? Okay. Ready? Yan. Sige po. Sa amin naman po, syempre, favor kami kung saan yung side namin, yung wet feeding. Siyempre. Siyempre. Sayang oras. Oo. Kasi, unang-una, di ba sabi po nila, based sa experience ko sa mga farm na napuntahan ko, ang langoins nandun sa feeds na dry. Samantalang sa tubig malulunod sila. Based sa nakita ko, so, pag may langot, syempre, meron bacteria. Ayan. Wet feeding is favor sa amin dahil effective ito para sa mga weaning pigs. Dahil nare-reduce nito yung wastage of feed and water intake for weaning. And then, nakakatulong din siya sa digestion. Dahil yung loose ng dumi ay hindi naman siya matigas, pero yung loose niya ay
ang loss ng dumi, nakakatulong siya dun sa loss ng dumi sa May dumi, iwasan para ang loss sa maiwasan dumi. yung loss na dumi para maano yung constipation. Then kapag with feeding din kasi mas madaling ma-utilize ang nutrition sa pangangatawan dahil Yan. malaking part is liquid. Okay, so dugtungan na natin yon. Mas mabilis po, mga kaibigan, matransport ang nutrients sa katawan ng hayop kapag wet feeding. Doon naman sa mga piglets, nakakatulong na wet muna kayo sa aming palagay. Kasi pag wet feeding, hindi nahihirapan, hindi na-stress yung mga winners kasi nga galing sila sa liquid. So, mahirap talaga introduce sa kanila ang dry agad. Yes. So, this time, makakatulong yun sa gradual pag-ship ng feeding. Isa pa, naniniwala din kami na maganda ang wet feeding kasi ito po ay nakakatulong sa mga inahin para mas maganda ang pagpapagatas. No? Yun na, tapos na ba yan? Yes. Tapos na? Okay. Alright, okay. Conclusion. Wala tayo martono. Thank you po sa lagi niyong panonood. Yes. Okay, conclusion. Okay. Simulan na natin. Conclusion po ito, wala nang ano-ano. Oo. Walang size. Yes, Wala na. Wala na size. kung saan. Ah. It's up to you kung saan nyo po mas gustong wet feeding or Ah, dry feeding. So, Yes. sa aming side muna, siguro ako na lang magsabi. Yes, Isa-isa ma'am. na lang, isa-isa na lang. Okay. Naniniwala po ang Team Atobi, kahit ano dyan, ang piliin nyo. Kasi, mag-a-adjust po kayo eh. Hindi namin pwedeng sabihin, ito lang gamitin nyo, ito lang ganon. Depende sa puhunan nyo, sa pera ninyo, sa budget nyo, sa lugar ninyo. Hindi naman kayo pwede lahat makapag-automatic. Hindi naman kayo pwedeng Yes. maging doon lang sa maliit kung kayo malakihan. So, mag-adjust kayo sa inyong gamit, sa sistema nyo, sa alaga nyo, at doon sa puso nyo. Kasi kung ano yung gusto nyo, yun ang gawin nyo. Yes, nasa puso yan eh. Ayan. Hindi, ganito lang. Yung sa akin kasi, di ba, yung sinabi natin, may advantage at disadvantage. Ang sa akin, ang advantage naman ng dry feeding, okay to dun sa malalaki. Yung mga commercial feeds, sa mga commercial farm. Kasi, syempre, pag malaki yung farm mo, kung wet feeding ka lahat, ang kailangan mo dyan, number one, yung mapagkakatiwala ang caretaker, na kailangan ang instruction mo, dapat ito ang gagawin mo. Pero kung dry feeding, kung malaki ka, mayroong mga automatic feeder na gagamitin mo. Pero kung wet feeding ka at backyard ka, mas maganda kasi mamomonitor mo, ikaw personally mo, mamomonitor mo yung pagbibigay ng ganong pamamaraan na pagpapakain. Oo, Yan. tsaka po maidagdag ko lang, ito dapat yung pambato ko kaso hindi pwede. ang advantage po ng wet feeding, ang 1:5 hog budget feeds, Yun. design po para sa wet feeding. Yes. So, malaking tulong po yun sa inyo. Makakaltasan po kayo ng kalahati, depende po sa formulation, ang gastos po ng inyong pakain. Yes. Tapos dagdag ko lang din, please take note lang po na yung as much as possible, yung feeders po natin nasa labas ng bahay nung baboy. Para naiiwasan po natin yung pinaglalaro. Lalo sa mga biyek, malaro yan sa mga kainan Oo. nila. So, ilabas natin kung kaya nyo po i-redesign yung kulungan nyo para mas sanitize lang po yung pakainan ng mga ating alaga. Ayun. Tsaka, Yes, yes ma'am. Tsaka kung yung mga nasanay sa dry feeding tapos gusto mag-try ng 1:5. yes. So parang wag kayong mag-alala kasi pwede naman natin introduce gradually. Wag natin biglain yung mga alaga natin Yes, sa pwede. pagpapakain ng wet feeding. Oo, ang iwasan nyo lang, sinasakyan ng pakainan. May mga hayop na nakakapasok dyan, doon sila pumupupo, doon sila umiihi. Oo. Pero kung may mga iba pa nga, doon na umiiga, habang nakaiga, kumakain. Oo, grabe, no? Doon na siya umihiga sa pakainan, habang nakahiga siya doon siya din kumakain. Oo. Pag nakakain na iba, nagagalit. Tapos hindi nakakain yung iba. Kasi natakpan niya ng katawan eh. May baon kumbaga. Oo. At saka mas kasi kapag wet feeding ka, yung pakain mo talaga, nababawasan ka dun sa pakain na binibigay mo dun sa mga alaga mo. Sa ngayon, 30 to 50 plus ang savings po sa 1:5. Kung gusto nyo subukan, percent of course, makamenos naman kayo kasi po tumataas ang halaga ng pakain. Kung kayo medyo maliit lang ang Yes. budget, may paraan pa para tayo makapag-alaga. Huwag agad kayo mag-iisip na hindi ako mag-aalaga kasi wala akong budget eh. Meron. Tsaka po, kumbaga, nahihirapan na po kayong sa gastos kasi papataas na pataas yung feeds.
Sabi nga po sa wag mahihiyang magtanong. Yes. At saka, may bagong user tayo, automatic feeder siya sa mga inahin, sa mga fattening niya. Pero, nag-try siya ng 1:5. So far, mga 3 days pa lang ngayon, update natin. May tanong nga pala yung iba nating nasa Facebook na paano daw sila nasa dry feeding? Paano ang sistema kung mag-ship? Kundi, paano gagawin nila para ma-introduce yung pagkain doon mula sa, tama, shipping na nga. Oo. Gradual lang. Paano? Ganyan din yung tanong ni Sir Teddy. Yes, iyan nga. Ito ang sistema. Ayan, kung dry feeding siya, konti-konti, kung ilang-ilang yung pinapakain natin, basa-basain mo ng konti. Hindi yung totally na lawang-lawa, kumbaga yung sabi nga, na basain mo lang ng konti. Pag kinain nila, sa susunod na feeding mo, imbis na isang cup, gawin mo 2 cup. Kumbaga parang napatikim. Oo, tapos pag sa second day na gawin mo 3 cup. O hanggang sa masanay na sila at i-introduce mo na yung 1:5. Kasi yung kay Sir Teddy, hindi naman siya kasi kaagad na rekta kaagad. Pero ang kagandahan doon, kinain agad. At saka tinanong ko nga si Sir Teddy kagabi, tumawag kasi. Ang sabi kinamusta ko, Sir, kamusta po yung amoy? Ay, hindi ko inamoy, pero yung tao ko inamoy. Kamusta daw? Amoy latik. So, enticing sa pangamoy ng baboy, kinain pa rin. Yes, at saka siya, nag-text din sa akin kagabi na bakit lusaw. For flashing po yan, huwag kayong mag-alala, nagpa-flashing. Kasi syempre, nag-introduce sa'yo ng dry feeding, tapos wet feeding, tapos iba yung... Nag-a-adjust din yan. Nag-a-adjust yung formulation na binigay. So, adjustment period po yung mga ganang Pero maganda po yung makikita. ginawa ni Sir Teddy. Pagka may question siya, talagang direct na tumatawag, nagme-message. Sige, Miss B. Okay. Miss At B. saka, syempre, may mga nagtatanong din sa atin kung ano ba itong 1:5. Ito ba ito lang yung ipapakain natin sa mga Pwede alaga daw o bang meron solo? daw bang may haluan natin ng iba? Yung lagi nating sinasabi, tinreal natin na isa lang yung 1:5 alone. Pero, mas maganda yung resulta at ina-advise natin kailangan may halong commercial feeds para mas maganda yung performance with NBM plus Atobi. Yan. Commercial fee. Any commercial feeds. At saka pwede rin kanin baboy. Pwede Yes, rin yung mga ingredients like darak. Tsaka yung palengke waste. Yes, combination. Pwede naman siya. And sa April 6, inaanyayahan namin kayo sa isa pong libreng seminar dito sa aming Atobi office. At ito po ay tungkol po sa pag-aalaga po ng patabaing baboy. Kung paano kayo magsimula sa maliit na puhunan. Ayun. Yan. So, Yun. punta kayo rito April 6 Palista po na yan. po. Yan, palista na po. Ay, may nagpapabati. Batiin ko lang po si Sir Eduardo Lozano, isang OFW na nasa Pilipinas. 2 taon na rin nag-aalaga ng baboy. User siya ng Atobi. So, congratulations sir. Yung isa niyang inahin na third parity, naglabas po ng benteng PA. Wow! Congrats! Ang naging problema na lang niya po, yung nipples nung kanyang inahin, 14. Medyo Yun. nalagasan po siya ng 5, pero nagtataka po kayo, papapanood ko po sa inyo, i-interview namin. Sir, nakukuha mo pang umiti. Okay lang, maliliksi sila lahat. Okay, good. Tapos yung first parity naman niya, Siyam na healthy piglets. Ang lalaki. Wow. Okay. Congratulations po, sir. Congrats. Congrats. Okay, so batiin na natin yung ating mga viewers na mga loyal. Thank you po Yes. ng marami. Nandyan kayo. Arcas. Oh, sino Yan. magsisimula? Sino magsisimula? Labs Dagger. Good morning Ayun. po. Yan si Archon. Good morning kay Arcas. Si Arcas is Shark. Si Randy Ramos. Morning. Dudley. Roderick Gaspar, good morning. Yes. Namlos pa ako. Hi, ma'am. Pa-RM. RM Farm. Hello, Team Atobi. Good morning. Morning po. Yan. Marlene Quinones. Good morning, Team Atobi. Yes. Kabihan. Yan. Good morning po. Blossom Bloom. Blossoms Bloom. Morning. Kay Austria Briones. Ryan Ancheta, good morning. Jose Saban. Saben. Pearl Jackie Kami. Good morning. Noel De Jesus. Si Sir Ariel Palarca. Marka. Good morning, Team Atobi. Depende po siguro sa size ng farm. Kung maliit lang naman po, with feeding po ang Tama. bet ko. Kasi sa tingin ko, hindi na masyado mag-exert ng effort na Ngumuya ng feed. namumuya ng feed. At para Lulok na lang, lulok, sir.
kung malaki Malaki na yung yung farm, mas practical po ang dry feeding. O, tama. Yan yung nabanggit natin kanina. Bong Sapico, good morning. Morning, Bong. Arya May Pakako, Daya. Good morning, Good morning! Sabi po ni Jose Saben, first time to pet feeding ako talaga. Wow. Okay. Kasi, hindi, yun ang naanuhan niya kasi. Yun yung talagang nakasanayan niya. Backyard to commercial. Yes, pag-backyard talaga advisable. Yan. Mama Maribel Marshall, good morning. Yes, good morning, Joma Kachared Ocampo. Morning. Si Love ko Cholan. Ay, yan, good Private morning. message, Gabriel Tulayo, good morning po yan. Yes, kay Mama Irish and Yen Bacolor, good morning. Yung mga kay Ma'am Teddy, Sir Teddy Gaban. Yan. Lagi yan. Nagre-reply sila kasi nasa mga ibang bansa po Sa sila. mga netizens pala natin gustong magtanim o nagtatanim na, may support po kami mabibigay sa inyo. Tawag lang po kayo dito sa mga hotlines namin at mag-post na lang po kayo sa ating Facebook page. Yes, opo. Okay? Alright, sana po natuto kayo. Natuto rin kami. Sana po naging informative ang ating pagsasamahan today. Yeah. Tabayanan niyo po ang ating Farmer's Talk next week, Yes. Tuesday. Tuesday. Alam namin, mag-holiday kayo. Yes! Oh, Harang weekend po! Ba? Yes! Ang saya namin! Bakit ka naman? Ang saya nila! Oo, nako. Enjoy Okay. your weekend. Yes! Okay po, maraming salamat sa inyo pong panonood sa ating Farmer's Talk. Hanggang sa muli, Team Atobi will continue to educate. Siya! Kayo, ingat po. Okay, bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala nang kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.